ang ating local production habang pataas ng pataas ang importasyon. Hindi na kayang bumili ng masarap at masustansyang pagkain ang milyon-milyon nating mga kababayan habang halos wala nang gustong magsaka sa bagong henerasyon ng mga Pilipino. At kung wala nang magtatanim sa susunod na henerasyon, saan natin kukunin ang ating pagkain? Aasa na lang ba tayo sa importasyon ng bilyong-bilyon ng bigas, isda, karne, gulay? Mananatili na lang bang mahal ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin? Ano ang ibig sabihin ng food insecurity? By global standards, our food insecurity is high. The UN latest State of Food Security and Nutrition Report estimates that about 44% of Filipinos, roughly 51 million people, experience moderate or severe food insecurity between 2021 and 2023. Isa sa bawat dalawang mga kababayan natin halos ang nakakaranas o nakaranas ng gutom. Among children under 5, ang pagbabansot o stunting affects 23.6%. Ang pagiging wasting o butot balat, 5.6%. Ang underweight, 15.1%. Bago mag-2016, nung tayo ang in charge ng NFA bilang Food Security Secretary, naipababa natin ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo. Naranasan ng pinakamababang inflation sa loob ng 20 taon noong September 2015. Dahilan ito na noong mga panahon na yon, maraming nabibili ang 500 piso at 1,000 piso sa mga palengke. Nakakalungkot na mamalengke ngayon. Noong 1 linggo pagkatapos ng sunod-sunod na ulan at pagbaha, namalengke yung isang kaibigan ko na taga Rizal. Ang sabi niya, dati tipak ng karne na bibili ko. Ngayon, tigi 1 kilo na lang ang 4,000 ko. Gulay at spices ko, 900 plus ang bawang, 140. Ang sibuyas, 145. Kamatis, 60. Kalamansi, 80. At pamatay ang bell pepper, 3 piraso, 65 pesos. Nanay ko, sabi niya, gusto ng broccoli. Pikit mata, 260 ang 2 piraso. 160 pa rin ang 1 litro ng coco oil, 75 naman ang 1 kilo ng asukal. Sa kanayunan naman, sa kabilang dulo ng food supply chain, yung mga magsasaka naghihinaing din. Lalo na ang ating mga magpapalay. Lalo na ngayong anihan. Mula 5 piso hanggang 10 piso kada kilo binibili ang palay, gayong mga 14 hanggang 17 kada kilo ang puhunan. Kasama dito ang pataba, binhi, pestisido. Luging-lugi na raw, baon na sa utang, may nagsasabi pa na di na daw sila magtatanim sa susunod na farm cycle. The economic bill of malnutrition is staggering. The World Bank has estimated childhood undernutrition costs the Philippines up to $8.5 billion a year, or roughly 2 to 3% of GDP when you account for lost productivity, health care, and education impacts. This is economic self-harm we no longer can afford. Ano nga ba ang ugat ng food insecurity? Una sa lahat, pinabayaan natin ang mga nagpapakain sa atin, ang industriya at sektor nila. Ikumpara natin sa ating mga kapitbayan. Noong 2020, naglaan ang Thailand ng 3.6% ng kanyang national budget sa agrikultura. Vietnam, 6.5%. Indonesia, 3.4%. Lahat mas mataas kaysa sa Pilipinas sa 1.7%. Namumuhunan sila sa research and development extension services. Ayon sa isang hearing natin nung nakaraang kongreso, ang average na taunang kita ng kanilang mga magsasaka ay 2 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa ating mga magsasaka. Sa Taiwan, nitong nakaraang taon,
ang average na kinikita ng kanilang magsasaka ay 300,000 pesos kada buwan. Sana man lang ang budget ng ating agrikultura at ang kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay pantay sa ating mga kapitbayan. Ibig sabihin, hindi lang underpaid ang ating mga magsasaka at mangingisda, under-equipped at under-supported. Sa larangan ng suporta ng DA, saan tayo nakakita ng sitwasyon na ang pangunahing ahensyang pamahalaan na ang mandato ay suportahan, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda ay hanggang regional level lamang. Ang presensya ay nasa regional level. Wala ang mga ito sa probinsya o sa bayan. Bilang naging full-time farmer CEO na nagpatakbo ng pribadong farm enterprise sa Alfonso, Cavite mula pa noong 2012, ang aming farm ay nasa Alfonso, Cavite. Ang Lipa, Batangas Regional Office ng DA ay nasa Lipa, Batangas. Halos 6 na oras balikan ng biyahe patungong Lipa mula sa Alfonso at pabalik. Paano pa kaya ang mga taga Rizal o Bundok Peninsula? Kailangan baguhin ito. Kailangan din baguhin ang kakulangan ng pondo para sa sektor. Kaya bang maging 20 pesos ang presyo ng 1 kilo ng bigas? Tinanong sa akin ng media. Ang sagot ko ay ganito. Sana nung inanunsyo ito ni Pangulong BBM noong 2022, sinunod niya ng anunsyo na at upang makamit ito ay ilalaan natin ang dagdag na 50 hanggang 100 bilyong piso na budget ng DA taon-taon upang pagdating ng 2028 o 6 years later, mahigit kalahating trilyon na ang budget ng Department of Agriculture. At ang bulto dapat ng dagdag na pondo ay ilalaan sa direktang suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda sa usaping mechanization, abono, pestisido, punla, access to credit, dagdag na crop insurance, health accident insurance, extension service at iba pa para tumaas ang kita at ani at huli ng ating sektor ng magsasaka at mangingisda. Ito ang isa sa naway paglalaban natin taon-taon upang umabot na ng mahigit 500 billion ang budget ng Agri bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Ano ang resulta sa kakulangan ng suporta? Nananatiling isang kahig, isang tuka ang ating mga magsasaka at mangingisda. Bagsak ang kita at ani at huli. Mahal ang pagkain at gutom ang milyong-milyon nating mga kababayan, lalo na ang ating mga anak. Base din sa datos ng DA, dahil bagsak ang ating agriculture productivity, halos kulelat ang Pilipinas sa agri-exports sa ASEAN. Ang export ng produktong agrikultura noong 2024 ng Indonesia ay $49.4 billion, habang ang Thailand 46 billion, ang Vietnam $35.6 billion, Malaysia 31 billion, Singapore $14.1 billion at ang Pilipinas $7.8 billion. Tama po ang narinig ninyo, Ginoong Pangulo. Ang Singapore na di hamak na mas maliit ang sukat ng land area kumpara sa NCR at may populasyon lamang ng 5.8 million ay halos doble ang agri-export kumpara sa atin. Nakakapanlumo ang mga datos gayong marami sa mga taga-Thailand, Vietnam, Indonesia ay dito sa UP Los Baños, dito sa IRRI nag-aral ng agriculture. Pangalawa sa ugat ng krisis, ang daming nawawala sa buong food supply chain. Post-harvest losses in rice alone is pegged at about 14 to 15% or about close to 2 million tons of rice that could have fed millions. They slip away during drying, milling, and storage because we lack dryers, warehouses, silos, cold chain, etc. Bunga rin
ng kakulangan at naging pabaya sa ating food producers. Pangatlo, disaster zone ng Pilipinas, number 1 in the World Risk Index, most disaster prone globally sa bawat bagyo, tagtuyot, baha, inaanod ang ating seguridad sa pagkain. Pag walang suporta ang magsasaka at mangingisda matapos ang kalamidad, mananatiling baon, mananatiling hirap, mananatiling hindi makakapag-ani ng maayos. Pang-apat ay katiwalian at kurakot sa mga ahensya na direktang may kinalaman sa sektor. Habang tadtad tayo ng natural disasters sa hanay ng agrikultura, tadtad din tayo ng man-made disasters. Kung hindi sa usapin ng makupad na kilos ng gobyerno o kakulangan ng tauhan at pondo, man-made disaster din ang pangungurakot sa gobyerno sa lantarang smuggling ng produktong agrikultura sa buwatan ng mga traders, middlemen, importers, brokers, smugglers, sa buwatan nila sa ilang mga nasa DA, BOC, BIR, NFA, NBI, PNP, pati rin ang pribadong mga bangko. Lantaran din ang mga rig at overpriced na bidding ng pataba, mga kagamitan, mga pestisido, mga ghost deliveries, peking mga farmers' beneficiaries. Kamadang sindikato ang nakapalibit sa sektor ng agrikultura sa kasalukuyan na dapat ng wakasan. Sa usapin ng smuggling ng produktong agrikultura, ito ang pumapatay sa mga lokal na mga producers ng bigas, baboy, manok, gulay at iba pa. Hanggang ngayon, mula noong 2016, nung naipasa ang batas na ginawang non-bailable ang smuggling ng produktong agrikultura, halagang 1 million sa isda at gulay hanggang 10 million sa bigas. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala pa ring nakukulong na smuggler o importer. Habang pinapalakas ang nasabing batas na ipasa naman nitong nakaraang September 2024 ang Anti-Agri-Econ Smuggling Act. 3 kaso ang naisampa, subalit wala pa ring na-issue ng mga warrant of arrest at wala pa ring nakukulong na big-time smuggler, broker o importer. Sa nakaraang taon lamang, 100 milyong pisong halaga ng smuggled na frozen meat sa Cavite na samsam. 100 million piso na halaga ng sibuyas at bawang sa Marilao, Bulacan na kumpiska. 115 milyong piso na sibuyas sa Subic. 1.9 billion pisong halaga ng imported na bigas na nireport na nakumpiska ng DA. Subalit, wala pa ring nakakulong na smuggler o importer. In fairness kay Secretary Kiko Laurel, pilit niyang nilalagay sa ayos ang ahensya. Ngunit sa aking karanasan sa pagiging cabinet secretary, alam kong hindi madali ang kanyang trabaho at higit sa lahat ay kailangan niyang tulong upang linisin ang dekadang taong sistema ng katiwalian sa ahensya. Naghahanap ng solusyon si Secretary Kiko at ito ang dapat naman talagang gawin. Ganon din ang pagkaalam ko sa bagong itinalagang commissioner ng customs na si Ariel Nepomuceno. Umaasa tayo na kikilos si Commissioner Nepomuceno sa usapin ng pagsampa ng mga kaso laban sa mga smuggler, non-bailable na kaso. Nakatrabaho ko si Commissioner Nepomuceno nung siya'y Deputy Commissioner pa nung panahon ni Pangulong Aquino sa Commission sa Bureau of Customs. At nakasama ko siya na nasamsam ang 100 milyong pisong halaga ng smuggled na bigas nung ako ay Food Security Secretary. May balita din ako nung Biyernes lamang sa kauna-unahang Port Collectors Meeting ni Commissioner Ariel Nepomuceno, sinabi niya ito sa harap ng mga port collectors. Titiyakin niya na sasampahan ng kasong economic sabotage na non-bailable ang mga brokers, importers at pati BOC personnel na sangkot sa smuggling at kriminalidad. Babantayan natin ito. Sa halip na bumabaha ng korupsyon, dapat bumabaha ng solusyon.